Ang gender roles sa iba't ibang panig ng Pilipinas at daigdig. Ating talakayin ang katayuan at gampanin ng mga babae at lalaki sa iba't ibang panahon sa kasaysayan ng ating bansa at kung ano ang naging pagtingin sa kanila sa iba't ibang lipunan sa daigdig. Ang gender roles sa Pilipinas. Ang mga datos pangkasaysayan ay nagpapakita na ang kababaihan sa Pilipinas noon ay pagmamay-ari ng mga lalaki. Patunay nito ang pagkakaroon ng mga binukot at pagbibigay ng tinatawag na bigay-kaya. Ang binukot ay mga babae na itinago sa mata ng publiko at tinuturing silang mga prinsesa. Ayon sa Boxer Codex, ang mga lalaki ay pinapayagang magkaroon ng maraming asawa at maaari niyang patayin ang kanyang asawang babae sa sandaling makita niya itong kasama ng ibang lalaki. Ipinapakita sa kalagayang ito na mas malaki ang karapatan na tinatamasa ng kalalakihan noon kaysa sa kababaihan. Ang Boxer Codex ay isang dokumento na tinatayang ginawa noong 1595. Ang dokumento ay pinaniniwala ang pagmamay-ari ni Luis Perez Dasmariñas, ang Gobernador General ng Pilipinas noong 1593 hanggang 1596. Ang dokumento ay napunta sa koleksyon ni Professor Charles Ralph Boxer. Bagamat kapwa pinapayagan noon ang babae at lalaki na hiwalayan ang kanilang asawa, mayroon pa rin makikitang pagkiling sa mga lalaki. Kung gustong hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa, maaari niya itong gawin sa pamamagitan ng pagbawi sa ari-ariang ibinigay niya sa panahon ng kanilang pagsasama. Subalit kung ang babae ang magnanais na hiwalayan ang kanyang asawa, wala siyang makukuhang anumang pag-aari. Inilarawan ni Emelina Ragazza Garcia sa kanyang aklat na Position of Women in the Philippines ang posisyon ng kababaihan sa Pilipinas noong panahon ng Espanyol, kung saan sila ay pinalaki at sinanay upang maging isang ina o maging isang madre. Makikita mula sa pag-aaral ni Garcia na limitado pa rin ang karapatang taglay ng kababaihan sa panahon ng mga Espanyol. Ito ay dahil sa sistemang legal na dinala ng mga Espanyol sa bansa, kung saan nakabatay sa kanilang batas at tinitingnan ang kababaihan na mas mababa kaysa sa kalalakihan. Ngunit sa panahon ng pag-aalsa, may mga Pilipina ring nagpakita ng kanilang kabayanihan, gaya ni Gabriela Silang. Nang namatay ang kanyang asawa na si Diego Silang, ay nag-alsa rin siya upang labanan ang pang-aabuso ng mga Espanyol. Gayon din sa panahon ng Revolusyon ng 1896, may mga katipunera tulad nila Marina Dizon na tumulong sa adhikain ng mga katipunero na labanan ng pang-aabuso ng mga Espanyol. Ang pagdating ng mga Amerikano ang nagdala ng ideya ng kalayaan, karapatan at pagkakapantay-pantay sa Pilipinas. Sa pagsisimula ng pampublikong paaralan na bukas para sa kababaihan at kalalakihan, mahirap o mayaman, maraming kababaihan ang nakapag-aral. Ang issue sa pagboto ng kababaihan sa Pilipinas ay naayos sa pamamagitan ng espesyal na plebisito na ginanap noong April 30, 1937. 90% ng mga bumoto ay pabor sa pagbibigay karapatan sa pagboto ng kababaihan. At ito ang simula ng pakikilahok ng kababaihan sa mga issue na may kinalaman sa politika. Sa pagsiklab ng ikalawang digmaang pandaigdig ay dumating ang mga Hapones sa bansa. Ang kababaihan sa panahong ito ay naging kabahagi ng kalalakihan sa paglaban sa mga Hapones. Katulad ni Nieves Fernandez, isang dating guro at naging bahagi ng pakikipaglaban sa mga Hapones. Sa kasalukuyan, ang kababaihan ay hindi na inaasahang manatili lamang sa loob ng tahanan o umasa sa kalalakihan upang mabuhay. Marami na ang mga babaeng nagtatrabaho upang buhayin ang kanilang pamilya. Ang mga kalalakihan naman ay hindi na rin inaasahang magtrabaho lamang upang makapaghatid ng pera sa kanyang pamilya. Marami na ngayon ang itinuturing na stay-at-home dads o house husbands. Ang kasaysayan ng LGBT sa Pilipinas. Sa pagtalakay ng kasaysayan ng LGBT sa Pilipinas, mababanggit ang mga babaylan noong ika-16 hanggang ika-17 siglo. Ang babaylan ay isang leader spiritual na may tungkuling pangrelihiyon at may ihahalin tulad sa mga sinaunang priestess at shaman. Ang salitang babaylan ay sinasabing tumutukoy sa babae, ngunit mayroon ding mga lalaking babaylan. Ang halimbawa nito ay ang mga asog sa Visayas noong ika-17 siglo, na hindi lamang nagbibihis babae,
kundi nagbabalat kuyuring babae upang ang kanilang mga panalangin umano ay pakinggan ng mga espiritu. Ang mga lalaking ito ay hindi lamang nagsusuot ng kasuotan ng mga babae. Ginagaya rin nila ang mismong kilos ng mga babae. Sila rin ay pinagkakalooban ng panglipunang pagkilalang simboliko bilang tila babae. Para sa mga Espanyol, ang mga babaylan ay hindi lamang nakalilito. Sila rin ay kinatatakutan dahil sa kanilang makapangyarihang posisyon. Dekada 60 ang pinaniniwalaang dekada kung kailan umusbong ang Philippine gay culture. Ang mga umiiral na mga konsepto tungkol sa LGBT sa Pilipinas ay mula sa magkasamang impluensya ng international media at ng lokal na interpretasyon ng mga taong LGBT na nakaranas ng mga ibang bansa. Sa mga huling bahagi ng dekada 80 at unang bahagi ng dekada 90, maraming pagsulong ang inulunsad na naging daan sa pag-usbong ng kamalayan ng Pilipinong LGBT. Isang halimbawa nito ay ang paglabas ng Ladlad. Ang Ladlad ay isang antolohiya ng panulat ng mga Pilipinong miyembro ng gay community na inedit ni Danton Remoto at J. Neil Garcia noong 1993. May daragdag din ang sinulat ni Margarita Go Cinco Holmes na A Different Love, Being Gay in the Philippines noong 1994. Isang malaking yugto para sa lesbian activism sa Pilipinas ang naganap nang sumali ang di kilalang samahan na Lesbian Collective sa marcha ng International Women's Day noong 1994. Ito ang kauna-unahang demonstrasyon na nilahukan ng isang organisadong sektor ng LGBT sa Pilipinas. Ang unang partidong politikal na kumonsulta sa LGBT community ay ang partidong Akbayan Citizens Action Party. Ang konsultasyong ito ang nagbigay daan sa pagkakabuo ng unang LGBT lobby group, ang Lesbian and Gay Legislative Advocacy Network o Lagablab noong 1999. Noong September 21, 2003 ay tinatag ni Danton Remoto, propesor sa Ateneo de Manila University, ang politikal na partido na ang Ladlad. Ang mga gender roles sa ibang panig ng daigdig. Africa at Kanlurang Asya. Sa mga rehiyong ito ng mundo ay mahigpit ang lipunan para sa mga babae, lalo na sa mga miyembro ng komunidad ng LGBT. Matagal ang panahong hinintay ng mga babae upang mabigyan sila ng pagkakataong makalahok sa proseso ng pagboto. Ngunit ito lamang ikalawang bahagi ng ika-20 siglo ng payagan ng ilang bansa sa Africa at Kanlurang Asya na makaboto ang mga kababaihan. Ngunit nanatili ang kaharian ng Saudi Arabia sa paghihigpit sa mga kababaihan. Noong 2015 lamang unang pinayagan ng mga kababaihan na makalahok sa lokal na eleksyon at 2018 nang payagang makapagmaneho ng sasakyan. Ayon sa datos ng World Health Organization, mayroong 125 milyong kababaihan ang biktima ng female genital mutilation o FGM sa 29 na bansa sa Africa at Kanlurang Asya. Ang female genital mutilation o FGM ay isang proseso ng pagbabago sa ari ng kababaihan nang walang anumang benepisyong medikal. Ito ay isinasagawa sa paniniwalang mapapanatili nitong walang bahid dungis ang babae hanggang siya ay maikasal. Walang basehang pangrelihiyon ng paniniwala at prosesong ito na nagdudulot ng impeksyon, pagdurugo, hirap umihi at maging kamatayan. Ang ganitong gawain ay may tuturing na paglabag sa karapatang pantao ng kababaihan. Sa bahagi ng South Africa ay may mga kaso ng gang rape sa mga lesbian, sa paniniwalang magbabago ang oryentasyon nila matapos silang gahasain. Ayon rin sa ulat na inilabas ng United Nations Human Rights Council noong 2011, may mga kaso rin ng karahasang nagmumula sa pamilya mismo ng mga miyembro ng LGBT. Pangkulturang pangkat sa New Guinea. Taong 1931 na magtungo sa rehiyon ng Sepik sa Papua New Guinea ang antropologong si Margaret Mead at asawang si Rio Fortune upang pag-aralan ang mga pangkulturang pangkat ng Arapesh, Mundugamur at Chambuli. Walang mga pangalan ang mga tao mula sa Arapesh. Ang mga babae at mga lalaki ay kapwa maalaga at mapag-aruga sa kanilang mga anak, matulungin, mapayapa at kooperatibo sa kanilang pamilya at pangkat. Samantalang ang Mundugamur o tinatawag ding biwat, ang mga babae at mga lalaki ay kapwa matapang,
agresibo, bayolente, at naghahangad ng kapangyarihan o posisyon sa kanilang pangkat. At sa pangkat ng Chambuli o Chambri, ang mga babae at mga lalaki ay may magkaibang gampanin sa kanilang lipunan. Ang mga babae ay dominante kaysa sa mga lalaki, at sila rin ang naghahanap ng makakain ng kanilang pamilya. Ang mga lalaki naman ay inilarawan bilang abala sa pag-aayos sa kanilang sarili at mahilig sa mga kwento. Ang gender roles sa iba't ibang panig ng Pilipinas at daigdig.